Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Kapatid, alam mo bang may mga mag-asawa ang madalas mag-away? O, totoo ka dyan, Sir Vic. Yung Dami iba niyan. nga, sa dalas mag-away, gusto nang maghiwalay. Yung iba naman, naghiwalay Nako, na. may kilala ba kayong ganyan? O katabi nyo yung pinag-uusapan natin? Oo, so kung may kilala kang mag-asawang may problema sa pagsasama, imbitahin mo na. Mag-isip kayong mabuti kung sino na ang iimbitahin mo para manood ngayon. O baka ikaw mismo ang pag-uusapan natin sa araw na to. Ang pananaw po namin, wala namang Mag-asawang walang problema. Oo, lahat po diba? may problema. Oo, ang pagkakaiba lang, nung iba, nasusolusyonan nila yung kanilang problema. Yung iba, hindi. Yun. So yun po, Oo. malaki pong pagkakaiba. Kaya napaka-importante po sa pagkasama, maghanap ng solusyon sa problema para hindi mauwi sa hiwalayan o tiisan o samaan ng loob. Tama ka dyan. Sabi ko nga, yung ibang mag-asawa naghahanap pa ng solusyon. Yung iba naman, sumuko na. Nagsawa na. Kaya ang tanong, alin kayo dyan? Yan, magandang tanong po yan. For today, pag-uusapan po natin, ano-ano mga dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang away ng mag-asawa? Yan, sa ating episode na Away dito, away doon. Sana hindi po mangyari sa inyo yan. Sa anong action mo, pag-uusapan naman natin kung ano-ano ang magandang aksyon kung nakikialam ang biyanan mo sa pagpapalaki ng anak mo. Yun, problema po Yun. yan ng iba. So, subukan natin yung pag-aralan at pag-usapan po yan. Pero, bago yan, simulan po muna natin ang ating programa ng Believe It or Not. Yes, ito po yung parte ng ating programa, di ba? Week after week, nagbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay kung ito lamang ay yung paniniwalaan at gagawin. At ang Believe It or Not quote natin sa araw na to ay, makinig po kayo mabuti, ang ganda po nito. Outcome is God's responsibility. Obedience is our responsibility. Isa po to sa napakagandang paniniwala na kung sa palagay po namin, kung paniniwala po, gaganda po ang buhay nyo. May pinapagawa po sa atin ng Diyos, kaya lang minsan hindi natin magawa sa napakaraming dahilan. Ang Tagalog nito, ang resulta ay responsibilidad ng Diyos. Ang pagsunod ay ating responsibilidad. Ang ganda po, ano? Sana nakuha nyo po. Pero kayo magalala, pag-uusapan po natin mabuti ito at hanapan natin ng paraan, may apply ito sa pang-araw-araw na buhay natin para maging makabuluhan to at tunay, kumanda at magbago ang ating buhay. Totoo yan, Sir Vic. Kasi di ba, may pagkakataon bilang mga anak, ayaw nating sumunod sa ating mga magulang dahil hindi tayo sumasang-ayon sa kanila. Totoo po yan. Diba? Alam nyo po yan sa mga bata-bata pa, di ba? May nasabi si nanay, si tatay, ay ayokong gawin yan. Hindi tama yan. Mas tama to. Mas tama to. Yan po yung nangyayari sa atin. Yan po nagiging dahilan bakit may mga anak hindi sumusunod sa magulang. Kung minsan nga, may edad na may pamilya na. Tapos, may sinasabi yung magulang, problema rin po yan. Yes, pero ang sabi ng Diyos, children, obey your parents in the Lord. Diyos po Oo. nagsabi po nan, isa po sa napakagandang payo ng Diyos sa atin, mga anak. Lahat po tayo anak. Sir, lahat tayo anak. Yes. Pag-isipan mo Oo. mabuti, paano ka lalabas sa mundong ibabaw kung di ka anak? Ano man ang edad mo, anak ka. Magkakaiba lang, iba buhay pa yung anak, magulang natin, yung iba hindi na, o kaya yung iba nakatira pa tayo sa magulang natin, yung iba may sarili na tayong pamilya, pero lahat tayo ay anak. At ang payo po ng Diyos, tayong mga anak, sumunod tayo sa ating mga magulang, lalong-lalo na kung nakikitira pa tayo sa bahay nila. Pero pag may ibang Yes. tayong pamilya, ibig sabihin, ibang usapan na po yun. Oo, kaya ang payo namin, sunod lang. Kasi outcome is God's responsibility. Obedience is our responsibility. Kumbaga, ano man ang mangyayari doon sa pagsunod mo, si Lord na yun. Dilinahin mo natin, Diba? may mga pagkakataon po, ang magulang natin nagkasabi, gawin natin to. Oo. In that case po, may mga pagkakataon, lalo na kung sa tama na tayong edad, pwede tayong hindi sumunod sa magulang kung nasa tama na tayong edad. Pero, patungkol po sa Diyos ang pinag-uusapan natin. May mga pagkakataon, may sinasabi ang Diyos sa atin. At dapat nating gawin. Sir, paano kung maging pangit ang resulta?
hindi nyo po problema ang resulta. Yes. Because oo. result is God's responsibility. Ang responsibilidad po natin bilang anak ng Diyos Sumunod lang. ay sumunod lang sa Diyos. Tandaan niyo po yan, napaka-importante po nun. So parang bilang mga empleyado, 'di ba? May pagkakataon na ayaw nating sumunod sa ating Oo. mga boss, 'di ba? Dahil hindi tayo agree sa kanila. Totoo, may mga Diba? pagkakataon pong ganyan na parang hindi tama yan, parang hindi maganda yan. Pero pag-isipan niyo mabuti, balik tayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Yes. At meron pong isang utos ang Diyos patungkol po sa ating mga empleyado. Ito po ang Tama, sabi ng sabi Diyos. niya servants, 'di ba? Mm-mm. Sabi servants, obey your earthly masters with respect Mm-mm. and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Ang ganda pong paliwanag Diba? yun. Ang payo po ng Diyos is tayong mga servant. Lahat po tayo servant kung nagtatrabaho po tayo sa Yes. isang kumpanya. Lahat bilang servant, ang utos ng Diyos, take note, hindi po suggestion, utos. Sundin natin ang ating mga amo, mga boss, mga superior. Sunod. Sir, parang di ko type yung gusto niya. Sunod. Sunod lang. Unless ang inuutos po nung boss nyo, hindi sang-ayon sa utos ng Diyos. For example, pumatay ka, magsinungaling ka, Oo, ay pang-usapan syempre, yun. oo. Pero ko, gawin mo to, hindi mo lang type. Ang utos ng Diyos, sunod lang. Sir, ano magiging resulta nito? Hindi mo problema yung resulta. Si Lord na bahala doon. Ang responsibilidad mo, sumunod. And God will Yes. take care of the result. Kaya nga, di ba, outcome is God's responsibility. Obedience is our responsibility. Bilang citizen ng isang Yan. bansa, di ba, may pagkakataon na ayaw nating sumunod sa mga batas dahil hindi tayo sumasang-ayon dyan. Ba't kailangan pang pumila? Ba't kailangan pang may stoplight? Ba't Yeah. kailangan pang ganyan, di ba? At kung ano-ano pa. At may mga pagkakataon po, Oo. ayaw natin sumunod dahil corrupt naman yan eh. Yung Di mga manilingin. ganon. Tama po yan. May mga pagkakataon po, may mga government official na hindi ginagawa dapat nilang gawin. Pero pag-isipan niyo buti, kung hindi pa nila ginagawa dapat nilang gawin, hindi na rin natin dapat gawin, dapat natin gawin. Tandaan niyo po to. Kung mali sila at di sila sumunod, pag di tayo sumunod, mali Pareho na tayo. rin kayo. Ang Oo, payo po yes. ng Diyos, sunod lang. Bakit? Outcome is God's responsibility. Our responsibility is to obey, sunod lang. Kahit parang di maganda, parang di tama. Ang sabi ni Lord, sunod. Yung parang sinasabi ng iba, di ba, na parang, teka muna, magbabayad ng tamang buwis. Oo. Tapos, i-corrupt din lang naman. Teka, sumunod ka na lang. Kung ano yung outcome nun, si Lord na bahala. No, yung pagbabayad Diba? ng buwis, responsibilidad natin. Oo. Sunod. Yung paggamit ng pera ng tama, responsibilidad ng gobyerno. Problema na po nila yon kung hindi nila susundin ng Diyos. Si Lord na bahala sa kanila. At tayo, pag tayo sumunod, si Lord din na bahala sa atin. Pero pag di tayo sumunod, si Lord din po ang bahala sa atin. Bilang anak ng Diyos o mga taong may takot sa Diyos, di ba? May pagkakataon na may pinagagawa sa atin ng Diyos, pero parang Lord, parang mas tama yata to. Yung parang yung nanliligaw sa iyo, parang hindi yan yung gusto ni Lord, pero ayaw mong sundin. Dahil mas sumunod, dahil diba? feeling natin parang mas maganda yung gusto natin o may iba tayong gusto. Totoo rin po yan. Yes. Daming po pagkakataon ganyan. Pero tandaan niyo pong mabuti. Mas matalino si Lord kaysa sa atin. Oo, tama. Ilang oo. beses na tayo nagkamali, si Lord hindi pa. So, ang tanong, ano dapat natin gawin? Di ba? Dapat sumunod tayo sa Diyos. Ang ganda sinabi mo, ilang beses na ba tayo nagkamali? Marami. Maraming Ilang beses beses na si Lord nagkamali? Wala pa. So, sino susundin natin? Dapat si Lord. Kaya payo namin, sunod lang because outcome is God's responsibility and obedience is our responsibility. Nako, sana po sa araw na to, maniwala kayo at gawin nyo. The outcome is God's responsibility and obedience is our responsibility. At sigurado kaming gaganda ang buhay ninyo at ng mga mahal nyo sa buhay. Believe it! Yes. Outcome is God's responsibility and obedience is our responsibility. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. Magbabalik pa po ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleash with Garcia po muli. At Aveline Garcia. Okay, dadako na tayo sa Ikaw! Ano action mo segment? Yan, tandaan nyo ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi puro gawa, dapat may gawa dahil ikaw
ay produkto ng iyong ginagawa at hindi ng iyong sinasabi. At sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung mayroon kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala niyo po sa aming Facebook account na Buhay Unleash or Vic and Avelin Garcia. Baka sitwasyon nyo na ang susunod nating aksyonan. Ang sitwasyon natin sa araw na ito ay... Ano ang magandang aksyon kung nakikialamang biyanan ko o pwede na rin magulang ko sa pagpapalaki ng anak ko. Problema po yan ng ibang mga anak kasi may biyanan o magulang na pinagkikialaman yung pagpapalaki ng kanilang apo. Pero anak yun nung anak nila. Kaya Kakaintindihan po sa tayo. tanong na yan, Sir Vic, ikaw, anong aksyon mo? Yan. Nakinig po kayo mabuti. Ano magandang aksyon kung nakikialam ang biyanan mo sa pagpapalaki ng anak mo? Number 1, siguraduhin mong tama ang iniisip mo. Ganon? Oo, bakit? Kasi Pakinig ko kayo mabuti. gaya ng parati namin sinasabi sa inyo, huwag kayong aaksyon sa isang sitwasyon na hindi kayo sigurado sa inyong Yan, impormasyon. paulit-ulit po namin sinasabi yan. In every situation you're in, siguradong tama ang inyong impormasyon. Kasi po kumisan sasabihin sa'yo ng pinsan mo, kapatid mo, Hoy, nanay mo. pinakikialaman yung kaya, anak mo. ng asawa mo. Hoy, pinakikialaman yung nung biyanan mo, nung nanay mo, yung pagpapalaki ng... Pero tanong, ano yung ebidensya mo? Ano yung actual na nangyari na nakialam ba talaga si nanay o si tatay? Baka hindi naman. So, punto ko po, siguraduhin nyo mayroon kayong malinaw na informasyon. Take note, ha? Informasyon o ebidensya. Hindi basta haka-haka at sabi-sabi ng Kaya iba. wag kang maniniwala sa sabi-sabi, wag kang magtiwala sa iyong nararamdaman. Kasi minsan kutob mo lang, di ba? Feeling. Oo, feeling mo lang. Dapat meron kang matibay na ebidensya sa mga pangyayari bago ka gumawa ng anumang aksyon. Tandaan mo to, pag gumawa ka ng aksyon, baka pwede makasama ng loob. Take note. Sino sasama ng loob? Biyanan mo. Magulang yun ang asawa mo. Kaya magulang mo. Nanay at tatay mo yun. So kung kikilos ka nang di ka sigurado, yun medyo malaking problema po yun. Kaya siguraduhin nyo. Ang ganda na sinabi niya, tandaan mo, relasyon mo sa magulang mo, or At sa asawa mo, dito. sa magulang ng asawa mo, yun yung nakataya dyan, di ba? Yung... Kaya ingat po bago kumilos. Kaya kung walang matibay na ebidensya, wag mo nang umaksyon at patuloy na mag-obserba ka muna. Yan. Diba? Kung may matibay na ebidensya, assuming nadinig mo, nasabi, may pangyayari, talagang sigurado kang medyo nakikialam ng nanay o tatay mo o biyanan mo, ay gawin mo susunod na step. Yes, oo. Pag-usapan ninyong mag-asawa ang masamang epekto ng pakikialam ng biyanan mo sa pagpapalaki ng inyong anak. Kasi napaka-importante ng parehong iniisip ninyong mag-asawa. Siguro sabi niya, diba? sir, ang may problema yung biyanan ko, problema yung magulang ko, ba't asawa ko kakausapin? Namin po natin na napaka-importante po, agree muna kayo. Kasi baka kausapin may biyanan mo, disagree pala yung asawa mo. Di away yun. Di mas malaking away. So, Correct. napaka-importante. Kayo muna mo, ito sitwasyon. Baka mapag-usapan nyo, maliit lang na bagay, palagpasin na natin, o medyo matindi talaga. So, depende sa usapan nyo. Make sure pagharap nyo sa nanay nyo, magulang nyo, biyanan nyo, pareho kayo. Kung hindi kayo pareho, huwag muna kumilos. Mas maganda siguro mag-research kayo sa internet, sa problema na pinagdadaanan ninyo. Baka magkaroon kayo ng pananaw o malinaw na kaunawaan sa problema. Diba? Kasi po, minsan may mga pagkakataon, akala natin problema, ay, hindi naman pala. Yes. So, yun po, napaka-importante, aral muna. Pwede magtanong, pwede magpa-counsel. At sana magkasundo kayong mag-asawa na hindi na dapat nakikialam ang inyong mga magulang sa pagpapalaki ng inyong mga anak dahil malaking problema kung iba kayo ng pananaw ng Yun inyong nga. mag-asawa. Pag iba kayong pananaw, huwag mo nang kumilos. Oo. Pero kung pareho kayo ng pananaw, patuloy kayong mag-usap at mahingi kayo ng tulong sa mga family counselors, spiritual counselor, how to handle the situation. Baka magbigyan kayo ng tamang pananaw. Yes, at kung pareho kayo ng pananaw, gawin ninyo yung sumusunod na hakbang. Ito na yung assuming nag-agree na kayo nga, mukhang Yes. nakikailam na talaga, mukhang hindi na maganda. Step number 3. Number 3, ipanalangin ninyo na tumigil na ang biyanan mo sa pakikialam Yan! sa pagpapalaki ng anak niyo. So, huwag niyo muna susugurin. Oo. Kasi po, manalangin muna kayo. Baka naman pag nanalangin kayo, kumilos ang Diyos,
tumigil na. Di walang away. So, napaka-importante po kasi ng panalangin. Kasi minsan parang gusto ng tao, action agad, di ba? Tandaan mo, prayer means that God's miracle working power is always a possible solution to whatever challenge stands before So, us. napaka-importante po sa gabi, huwag niyo munang kausapin. Pray kayo pareho. Lord, tulungan niyo po kami. Sana po si nanay, si tatay, si biyanan. May kung na po makialam, Lord. May mga pagkakataon po kami na-experience. Nangyayari po yan. Oo. Pero, may mga pagkakataon, kuminsan din nangyayari. Kaya sana, tumigil na yung binan mo, di solve na yung problema mo. Kung sakaling hindi pa rin, gawin mo yung susunod na Ayan, step. step number 4 tayo. Number 4, kausapin ninyo ang magulang ninyo sa inyong sitwasyon sa mahinahong paraan. Yan, ito na po. Dumating na po kayo sa puntong medyo talagang malaki na ang epekto nito sa pagpapalaki ng anak nyo. Ito na po gagawin nyo. Pakipag-schedule po kayo, mahinahon na pa. Paliwanag, mama, papa, meron lang po kaming konting gusto. Huwag kayong galit. Ito po, nakikita namin. Huwag mo Ito po, sugurin. Oo. Nakikita po namin yung anak namin, hindi po sumusunod kasi po minsan may nasasabi kami, may nasasabi kayo, hindi magkapareho. Nakukuhan po siya, nalilito po ng konti. Sinabi mo, ayaw, wag siyang kumain ng chocolate kasi nahahyper. Binigyan naman ng Si Lola lola. naman, nagbibigay So, ang ng punto po, chocolate, critical po diba? kasi sa pagpapalaki na anak, dapat consistency. Kung nasabi ni tatay, sasabihin ni nanay. At dapat sasabihin ni lola, at sasabihin ni lola. Paliwanag, kuminsan naman po, maintindihan naman po ng nanay nyo yun. Kuminsan nawawala lang sila, hindi nilang na naintindihan yung epekto nung nangyayari. Yes. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa... Itanong mo lang segment, pag-uusapan natin, ano-anong dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang away mag-asawa. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa segment na pinakihintay nyo. Ito yung itanong mo lang. Ang paniniwala po namin ay when you don't know, don't guess. Ask! Pag nanghula po kayo, delikado po yan sa Tagalog. Kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. At syempre, bago natin i-discuss yung itanong mo lang Okay. natin, may sasagutin naman ang ating usapang CPA para sa tanong na sasagutin ng ating expert na si Lorna Laksa mula sa Caballero Laksa and Company CPA. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae sa iyo naman, Ma'am Abilene. For tax update, and itutuloy natin yung highlights on the ease of paying Taxes Act for responsive tax administration and for easy compliance at the least cost and resources possible. Balikan natin ang mga nabago. Ito yung hindi na kailangang mag-file ang mga overseas contract workers, yung hindi na magbabayad ng annual registration fees. Ano pa? Ito yung tungkol sa value-added tax implementation. Dati pag sale of goods based on invoice, so pareho na ngayon. Whether ito ay sale of goods or sale of services, based on sales invoice na. Hindi na applicable yung based on official receipt or upon payment. Dapat aware kayo na by April 2024, ipapatupad na po yung bagong batas ng value-added tax. Baka makalimutan ninyo at magkakaroon pa kayo ng penalty. Yan lamang, at for additional highlights on Ease of Paying Taxes Act, i-discuss muli natin next week. Yan lamang. Thank you and God bless us all. Maraming salamat, Lorna, sa iyong paglilinaw at syempre napakadaming natututunan ng ating mga taong bayan para patungkol sa CPA concerns. Kapatid, alam mo bang maraming mag-asawa ang madalas mag-away? Yung iba, sa dalas mag-away, gusto nang maghiwalay. Yung iba, hiwalay na. correct. Oo. At gaano karami ang mga kilala ninyong gustong makipaghiwalay o dating may asawa pero wala na Yeah. ngayon. So malamang by this Diba? time po, pwede na kayo mag-isip, si ganito, yung kapitbahay ko, kaibigan ko, kamag-anak ko. Easily po, makakaisip kayo ng mga taong hiwalay na o balak ng maghiwalay. Pero iba naman, sir, hindi hiwalay. Oo. Parang tinitiis na lang nila yung isa't isa di ba? May kilala naman po Oo. kayo, alam nyo, hindi maganda relasyon,
Pero dahil sa maraming dahilan na mga anak, kamag-anak, o pamilya, reliyon, hindi po naghihiwalay. Pero yung iba sa inyo, alam nyo namang nagtitiisan na lang sila. Pero meron namang mga tunay na masaya sa kanilang pagsasama. At sana, all. kayo yan. Diba? Ikaw, madalas ba kayo mag-away ng asawa mo? O may alam ka bang mag-asawa na madalas mag-away? O may balak ka bang makipag-away? Nako, o balak na makipaghiwalay. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang away sa mag-asawa. Tandaan niyo po, pwede pong mabawasan at maiwasan kung malalaman po natin yung mga dapat gawin. Sa ating episode na, away dito, away doon. So meron pong kaming mga ilang tips na ibibigay po sa inyo. Pakinggan niyo pong mabuti at subukan niyo pong gawin at sigurado po kami, pag ginawa niyo po ito, malaki po ang posibilidad maiwasan ang away. Kung sakaling may away kayo, gawin nyo to. Kung wala kayong away, gawin nyo rin po ito para maiwasan ang away. O kaya kung nag-away kayo, matigil na yung away. Halina. Exactly. Okay, number 1. Number 1, ipanalangin mo ang sarili mo. Bakit? Kasi may away o wala pang away, magandang armed ka. Kasi prayer is the most powerful weapon against trials, the most effective medicine against sickness, and the most valuable gift that you can give to someone you love. So napaka-importante po. Para maiwasan ang away, ang turo po namin is panalangin yung sarili niyo. Sir, bakit sarili ko? Tandaan niyo po, maiiwasan ang away kung ikaw tama. Tama ang spirito mo, tama isip mo, tama puso mo. Tsaka it takes two to tango. Yes, so diba? napaka-importante po. Ikaw, panalangin mo. Pag pinanalangin mo sarili mo, tama ka. Kahit awayin ka ng asawa mo, baka walang away. Kasi tama ang spirito at ang emosyon mo. Inaaway ka, pero hindi ka nakikipag-away. Walang away. Maingay lang. Yes, maingay lang sa po. Oo. Kasi proper preparation prevents poor performance. Yan, ang ganda po. Ang ganda po doon. Proper preparation prevents poor performance. Para ganito po, bakit po ba may fire drill? May earthquake drill? Ang tawag doon, preparation. Para pagdating po ng earthquake o ng fire, you know what to do. The same is true po sinasabi namin. Preparation is part of preparation is prayer. But prepare mo yung sarili mo na huwag kayo makipag-away. Oo. Lord, tulungan mo po di makipag-away sa asawa ko. Panalangin mo. Mainit man ang ulo niya. Lord, sana po hindi uminit ang ulo ko. Sana hindi po ako mainit. Basta niyo po, pag dumating yung pagkakataon mainit ulo niya, malamang hindi uminit ang ulo. Bakit? Panalangin kayo. Kasi madalas kapag may away ang mag-asawa, pinagpipray natin yung ating asawa. Diba? Hindi yung sarili na. Dahil sa palagay natin, kailangan ng prayer ng asawa mo kasi siyang mali, diba? Pwede namang oo, pero pwede rin hindi. Pero una nating dapat ipag-pray ay ang ating sarili. Matama man O tayo o mali. mali. So napaka-importante po kasi nga nangyayari. Pinagpe-pray natin asawa natin. Pero tanong, sino nagpe-pray sa'yo? So kaya po, step number 1, ipag-pray mo yung sarili mo na matama ka ng kilos, Yes. matama ka ng salita, matama ka ng mga bagay na dapat na pag-isipan. Pag tumama ka kasi, malaki na ang posibilidad na tumama rin asawa mo kasi tama ka. Oo, tsaka ipanalangin mo yung sarili mo na bigyan ka ng malinaw na isip kung paano mo haharapin ang problema. Dahil isang maling salita Totoo. lang, isang maling kilos, pwedeng lalong lumaki ang problema. Totoo po, Diba? napaka-importante. Isa po yung napakaganda panalangin. Gising mo sa umaga, Lord, bigyan po ako ng mahabang pasensya. Ano man ang mangyari, pagpasensyahan ko ang asawa ko, para hindi ako mainis o magalit, mapasin niyo po, doon pa lang po, may iwasan. O isa pa pwede ipanalangin, sir, di ba? Panalangin mo na ang sarili mo na hindi ka madadala ng emosyon mo. Dahil kapag nadala ka ng emosyon mo, malamang mas gagrabe ang away ninyo. So pag gising mo po sa umaga, pray mo, Lord, sana, alam ko po, kuminsan emotional yung asawa ko, kuminsan pa naging emotional siya, naging emotional din po ako. Panalangin ko po sana, Lord, hindi po ako madala ng emosyon ko kahit na po emotional yung asawa. Kapasin niyo po, pag ginawa niyo po yan, laki po ng laban, malamang. So, doon pa lang, parang Panalo half ka na. the battle Yes. na, di ba? Number Pero 2. pangalawa, tapos mo na yung panalangin sa sarili mo, panalangin mo naman Yan. yung asawa mo. Totoo po Diba? yan. Ipanalangin mo na humingi ka ng tulong sa Diyos. Ipanalangin mo na gabayan ng Diyos yung asawa mo para makontrol niya yung kanyang emosyon. Normally, kapag ginawa mo ito, kakalma na ang asawa mo. Di wala nang away. Pero kung hindi pa rin po, may mga pagkakataon po, pagsipin niyo mo din, pag nakita niyo po yung asawa niyo medyo
paimo nung taimo. Alam niyo po yan? What do you do? Kanya na naman, nagagalit na naman yan. Mali eh. Dapat po, pag nakita niyo parang sasabit ng asawa mo, ay ka Lord, tulungan niyo po asawa ko, makontrol niyo po yung emosyon niya, ganito. Promise po, God will mo, mamaya po. Hindi naman itong isang ulong. Kasi totoo yun eh. Good preparation is better than hope for the best. Yeah, parang ganun. I hope so na hindi Oo. magalit ang asawa ko. Okay po yun, walang problema. Kaya lang, you hope. Pero yung Lord, I pray. Ang laki po na pagkakaiba nun. Yung Lord, I pray, there's a God will help you. I hope, who will help you? No one. Nothing. Kaya po mas maganda, you pray, Lord, di po mainit ang unang asawa ko. Lord, sana hindi po madala sa emotion, Lord. At nagkakaintindihan po tayo. When was the last time ginawa niyo yan? Oo. Number Number 3, kapag nagkamali, humingi ka Ayan. ng sorry. Tandaan niyo po, may mga pagkakataon, wala kayong magagawa. Darating ang pagkakataon, magkakamali ka. Oo, So sigurado ano dapat yun. gawin? Hingi ng sorry. O, tandaan mo ha, may mga panuntunan pag hingi ng sorry. Mag-sorry mula sa puso at hindi sa Ayan. nguso. May mga pagkakataon po eh. Diba? Sorry na nga! Hindi po pwede. Parang di maramdaman ako sa mo nagsosorry ka. Kasi yung sorry mo mula sa nguso, Hindi sincere. hindi galing sa puso. Oo. Dapat po pa nag-sorry ka talaga. Lord, sorry, nagkamali talaga. Tsaka minsan kasi, yan lang naman yung hinihintay ng asawa mo eh. Mm-mm. 'Di ba? Eh di tigil ng away. Oo. Kaya mapasin po, pag nag-sorry po talaga tayo galing sa puso, tigil na. Kaya kumisa po sa taas po ng ating pride, hindi tayo mapag-sorry. Kaya po yung away pataas ng pataas, Yes. palakas ng palakas ang emosyon. Wherein a simple sorry, parang mga anak po namin, kumisa po, may ginawa silang mali. Abang, excuse pa na excuse, palusot pa na palusot. Sabi ko, anak, simple lang naman itong sitwasyon ng Sorry lang katapat. sorry Oo. lang, pa nag-sorry ka na, talagang alam mong mali at talagang galing sa puso. Tapos na to, patatawarin ka naman. Kaya lang kung minsan, nag-sorry ka na, aba, hindi Ayan. na nararamdaman May mga yung- pagkakataon gano'n. Oo. Talagang buong puso ka na nag-sorry, pero hindi pa rin, ayaw pa rin niya. Oo, walang sincerity. Kaya mag-sorry ng walang excuses. Yan. Ayun, kasi, kaya ko lang naman nagawa yan kasi, Yan. ikaw kasi, pinovoke mo ako. Ayun nga, can you Oh, imagine, diba? nagsosorry ka na, sisino pa rin siya, huwag niyo po gagawin yan. Oo. Kaya lang naman akong ginawa yun, nauna ka eh, mali. Kaya ako lang naman ginawa yun eh. Ikaw kasi, huwag mo. Pag nagkamali ka, huwag ka maninisi na iba. Sorry po. Ganun lang. Sa aming pagbabalik ha, tutuloy natin yung napakaganda nating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang po kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Because siya po mali. At Abiling Garcia, Patuloy tayo sa ating itanong mo lang sa ating topic na ano-ano ang mga dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang away ng mag-asawa? sa ating episode na Away Dito, Away Doon. Okay, review. Oo, sabi natin kanina, number 1, ipanalangin mo ang sarili mo. Kasi Ikaw kailangan muna. mo eh, para Correct. yung side mo maayos na. Number 2, panalangin mo ang asawa Oh, mo. so at least 50% pinalangin na 50%, malamang wala nang away. Number 3 naman, kapag nagkamali, humingi ka ng patawad o sorry. Mangyayari naman po talaga yun. Pag talaga Yes. nagkamali, hingi ng sorry, tapayo namin, wala nang kasi, wala nang excuse. At lalo huwag mo sisisihin yung asawa mo. Yes. Number Tara. 4, mag-sorry kahit wala kang maisip na kasalanan. Dali lang. Parang, ha? Wala akong Siya ganun mali sa eh. sorry? Siya, mali, ba't ako magsusorry? Ito po, payo namin. Number 4, mag-sorry ka kahit wala kang maisip na kasalanan. Bakit? Kasi sigurado kami, may kasalanan ka. Mm. Bakit? Nasaktan mo siya eh. Oo. Diba? So, maaaring hindi mo mali, pero na-hurt mo siya. Di maisip yung pagkakamali mo, pero sa totoo lang, may mali ka kasi kung wala kang mali, ba't masama loob niya? Para sa'yo, yung sinasabi mo, normal lang. Eh, yung manner of speaking mo, nakakasakit. No? So, kaya, I'm sorry, I hurt you. Lilinawin po natin, If I ha? hurt you, diba? Ang sasabihin mo, I'm sorry I hurt you o nasaktan kita. Huwag mo sabihin, I'm sorry kasi ginawa ko to. Eh kung hindi mo naman talaga ginawa, huwag ka doon. Ang magsosorry ka, nasaktan mo yung asawa mo. Doon, sigurado, may ginawa kang mali. Mag-sorry ka. Kaya napaka-importante po. Naalala ko po nung bata pa, yung mga anak ko, meron ako pinapanood, si Barney. Kilala niyo po si Barney? Oh. Okay. Meron po siyang kantang napakaganda at alalang-alala po ng mga anak po namin. Sabi niya, please and thank you, they are the magic word. Yun po yung dalawa. May pangatlo magic po words kami talaga tinuro. siya. I'm sorry. Oo. Yung I'm sorry po, napaka-importante po sa isang relasyon. Please forgive me and you are forgiven. Yan.
'Di ba? Pag humingi ng tawad ang kapatid, dapat sumagot ka, you are forgiven. At kung sakaling hindi pa rin naaayos ang inyong away, May mga pagkakataon kasi nagsorry ka na, galit pa rin! punta ka na Number sa number 5. Yakapin mo na ang asawa mo. Yan. Sir, anong connection ng yakap? Napaka-importante po nito sa isang... Kasi tandaan nyo, nagsosorry ka, hindi ka tinatanggap. Oo. So, ano gagawin mo? Ito po gawin nyo. Yakapin mo asawa mo, patuloy ka mag-sorry. Normally po, papalagyan. Bakit? Galit sa'yo eh. No? At ayaw kanyang yakapin. Bakit? Galit sa'yo eh. Patuloy ka humingi ng sorry habang yakap-yakap mo at sabihin mo sa kanya, Honey, I love you. Hindi kita titigilang yakapin hanggat hindi mo rin ako niyayakap. Tandaan niyo po, di ba yakap niyo? Alam niyo pag di ka niyayakap. So sabi niya, Honey, hindi ako titigil lumakap sa'yo hanggat di mo ko niyayakap. Gawin niyo po yun. Hawakan mo lang. At alam niyo po, promise, in few seconds or few minutes, yayakap na rin yun. At yung yakap niya, ibig sabihin nun, you're forgiven. Ay nako, sa totoo lang nangyari sa amin yan. Oo, hindi lang namin to sinishare dahil alam namin tama, pero nangyari sa amin yan, dumadating yung punto na ayoko talaga siyang yakapin, di ba? Pero yung higpit ng yakap, di ba? Yung nararamdaman mo yung sincerity. Lalo na po ang babae, gusto po yun. Mararamdaman mo. At pamaya-maya, yayakap ka na rin, di ba? Titigil yung away. Pero kung ayaw pa rin, Yan, may mga Ayan. pagkakataon po, ganito. Niyakap mo na, wala. hindi ka pa rin niyayakap. At talagang malamang matinding-matindi na ang galit sa'yo na talagang hindi ka niya mapatawad. Malamang, sobrang laki kasi ng O, ginawa di mo. pumunta ka May na. number 6 pong step. Correct. Manalangin ng malakas habang yakap-yakap mo yung asawa mo. At humingi ka na ng tulong sa Diyos na gabayan niya kayong dalawa para maayos ang inyong pagsasama. Number 5, yakap mo, hingi ka na sorry. Sorry, patawarin mo na. Wala nangyayari. Sa susunod mo, hindi na siya ang kakausapin mo. Si Lord. Si Lord, Lord, tulungan niyo po kami. Pero naririnig ng asawa mo, di ba? Talaga, pero tulungan niyo po kami. Nahihirapan po kami. Hawakan tong solusyon na to. Problemang ito. Masama po loob namin sa isa't isa. Inis kami, Lord. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Para na imapanumbalik ang aming pray po kayo. Ibang talaga pagkakarang kausap niyo si Lord. Sino pong matinong babae o matinong lalaki ang hindi bibigay kung si Lord na kinakausap niyo? At sa aming experience, kakalma na talaga yung asawa natin, di ba? At mamaya, At yayakapin ka na rin. di ba? Hindi tigil yung away. Napansin niyo po, may mga pagkakataon po kasi may problema, hindi niyo kayang dalawa. Pero kaya ni Lord. So pag may mga pagkakataon po, parang hindi niyo na kaya, good news po, may Diyos na nakatingin na may gawa ng langit na lupa na napaka-powerful. Even yung emosyon ng asawa mo, kaya po, tulungan ka ng Diyos para maayos. Kaya hiling ko po, when was the last time nag-aaway kayo, nag-pray kayo? Paano sinabi ng mga nanonood sa atin, sir, paano kung wala pa rin nangyari? So alam niyo, Ala anyari. so nag-pray na kayo, anyari pa rin, wala pa rin. Medyo matindi. Ibig sabihin po nito, matindi na ang ginawa mong pagkakamali, number 1. Or, matindi na paulit-ulit mo nang ginagawa, malamang yung kasalanan na yan. Parang dumarating na sa punto yung asawa mong hindi ka na niya kayang mapatawad. Ganun po nangyayari yan. Pero Sobrang feeling lang laki na. naman yun. Oo, diba? sobrang laki. Huwag kayong mag-alala. May number May 7 pa. Step number 7 tayo. Bigyan mo ng space. Yan. Bigyan mo ng panahon yung asawa mo. Sabihin mo sa asawa mo na kung hindi ka pa handang makipag-usap, lalayo muna ako. Yeah. Diba? Bibigyan kita ng space, bibigyan ka na ng oras, sabihin mo sa kanya na pupunta ka lang sa labas, no? Sa labas ng kwarto at hihintayin mo siyang kung kailan siya handang makipag-usap sa Yan. iyo. May mga pagkakataon po talaga na ikaw handa nang ayusin. Pero po yung asawa mo, hindi pa handang ayusin. It's maybe dala siya ng matinding emosyon, matinding galit, marami mo. Sobra na po yung tindi nung pinagdadaanan niya. Hindi siya makapagpatawad at that point in time. And Okay lang po Oo. yun. Tanggapin niyo po yun. May pagkakataon po talagang ganon. Kaya ang payo po namin, pag dumating na po isang punto, ginamit yun yung mga technique na tiro namin. Pwede mo sabihin, sige honey, bitawan mo na. Huwag mo na yakap eh. Sabi mo, sige honey, bigyan kita ng pagkakataon. Lalabas lang ako sa labas ng kwarto at anytime na gusto mo na akong kausapin, tawagin mo lang ako. Usap tayo. Ang ganda po nun, sinabi mo sa kanya, handa mo siyang bigyan ng panahon
sa sarili. Kasi may mga Kasi- pagkakataon po, importante po yung me time. Kasi yung space, may nangyayari. Yung silence na yon, the person can get to talk to God alone, di ba? And very important, sabi nga nila, fast break or mini stop. Di ba? So, nagkakaroon ka ng break lang ng konti para you can actually hear what God is telling you to do. And it's very important. Yung space na yan will make both of you realize, no? Marirealize nung kabila, marirealize mo rin kung ano ba yung mga bagay na nasabi mong hindi maganda. So, napaganda po sinabi ng Mel, mini stop, kuminsan po, kailangan ng mini stop. Dilinawin ko lang ha, it should be mini stop. Wag po long stop, okay? Ang punto po kasi may mga pagkakataon parang dala po ng pride, hindi siya makasagot at that point in time. Oo. Hindi mo masagot. So, pabayaan mo lang pong, labas ka muna. Let the person think, pray, analyze. Kasi kuminsan, may mga bagay na analyze niya sila mag-isa. Pero ito suggestion ko, huwag niyong iiwan. Huwag niyong iiwan. Iwanan niyo lang. Kung nasa bahay kayo nag-aaway, labas ka lang sa labas. Make sure na, may mga babae po kasi, may lalaki kasi para pag emotional, kung ano ginagawa, siguraduhin mong hindi siya makakagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya at pagsisisihan mo. Sa labas ka lang ng kwarto, hintay ka lang. O sa kotse, nag-away, may mga pagkakataon, madalas away sa kotse. Sa loob ng, labas ka lang ng kotse, sa loob ng kotse. Pero kung may susi, baka biglang iwanan ka. My point is, find a way para mabigyan mo lang siya ng time for her or himself. Promise po, it will make a lot of difference. Ganda ng ating kwentuhan, di ba? Pero mamaya, tutuloy natin yan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang po kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia Pumalit. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na ano-ano ang mga dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang away ng mag-asawa. Sa ating episode na Away Dito, Away Doon. Okay, para maunawaan nyo mabuti, papasin nyo, madalas dito pinapaulit-ulit po namin, nag-review kami because para po pumasok sa isip nyo kasi kuminsan, ano nga yung sinabi kanina? So ito po purpose po nito, kaya every time we start the segment, inuulit po namin kasi po repetition po. Paano papasok sa isip at bababa sa puso. Yes. Number 1, ipanalangin mo ang sarili mo. Number 2, ipanalangin mo asawa mo. Number 3, kapag nagkamali, humingi ka ng patawad or sorry. Number 4, sir, hindi lang himingi ng sorry. Mag-sorry ka kahit isip mo wala kang kasalanan. Yes. Number 5, yakapin mo ang asawa Assuming mo. nag-sorry ka na, wala pa nangyari, yakapin mo. Yes, kung wala pa rin nangyari. Number 6, manalangin ng malakas habang yakap-yakap mo ang Naku, asawa promise, mo. sa number 6 pa lang tapos na. Yes. Pero may mga pagkakataon, ginawa niya na yung 6, wala pa rin. May pang 7 po tayo. Bigyan mo ng space at panahon ang asawa mo. Yan, okay, number 7 po. Number 8 tayo. Yan. Yan. Habang naghihintay, Sabi-sabi, patuloy kang... nasa labas. Oo, nasa Ito yung labas, binigyan mo diba? ng space. Oo, may Sumisid, space sumisid. na siya, may panahon. Habang naghihintay, patuloy ka lang manalangin sa Diyos na gabayan kayong dalawa. Patuloy kang manalangin dahil hindi pa tapos ang problema. Nagspasyo ka pa lang. Okay na. Oo. Nag-mini-stop kayo. Tama. So, yung walay kayo, ang gagawin niyo po, patuloy mong panalangin kayong dalawa. Sir, ba't kaming dalawa siya'y ayaw? Ibigay po natin. Una, panalangin mo sa sarili mo, Lord, tulungan mo ako ano dapat kong gawin, ano dapat kong sabihin, ano hindi ko pwedeng sabihin. So, pag, big sabihin, nananalangin ka para itama yung isip, puso, isipan at salita mo. Oo. Yun po, isa na sa... Kasi mamaya mag-uusap kayo. Baka nag-usap kayo, may mabanggit ka na naman, balik na naman, magsiklab na naman. Pero pagkatapos mong panalangin ng sarili mo, panalangin mo sa mo kasi dumadaan na siya sa matinding Yes, Lord, oo. tulungan niyo po asawa ko, nahihirapan po siya sa sitwasyon. Sana kalmahin niyo po siya, maunawaan niya, temporary emotion will not lead to permanent decision na pwede makasira sa aming buhay. So, nagkinawa, panalangin kasi po, prayer is so powerful. It can change your relationship. If you have not done it, please start doing